sa pinakamahirap na part sa pagbabike ay hindi yung nasa bisikleta ka na, para sa akin kundi yung pagbangon sa umaga, lalo kung napakaaga, kasi yung dedication doon nag-uumpisa eh. Pag natalo ka ng higaan, may tendency na hindi ka na bumangon, tutulog ka na lang. Kaya yun yung pinaka, sa tingin kong napakahirap gawin pag nagra-ride, lalo kung solo at malayo ang pupuntahan. Gaya ng dalawang nakasabayan natin kanina, yung dalawang bata, ruta daw nila ngayon is Abra Loop. So medyo tinanghali na sila. Ang oras natin kasi alas 6 na, nandito pa rin sila sa Ilocos. Nasa 250 plus yata yung ruta na yun. So nasubukan na rin natin yung, kaya medyo alam ko na tinanghali na sila. And ayun nga, hindi daw sila nagising ng maaga. Kaya salute sa mga siklista na kayang-kayang talunin yung higaan at talagang gumigising ng maaga para lang makapag-exercise, makapag-ensayo. Ako, aminado ko na kadalasan talagang hirap na hirap ako, pero yun na nga, dedication, kayang-kaya kung kaya. Yun lang. So nandito kami sa part ng darat, Pinili, Ilocos Sur, ay Ilocos Norte pala. So ito yung kanilang monument dito sa may Pinili, darat. So itong lugar na pupuntahan namin ngayon, siguro isa sa hidden gem dito sa may Ilocos Norte. So napakaganda ng ruta dito, at bukod sa kakaunti na yung mga sasakyan at dumaraan, napakaganda pa ng tanawin, at saka malayo talaga sa kabihasnan. Hihintayin lang namin yung isang tropa namin na manggagaling pa ng Ilocos Sur, si Sir Don. Sasabay daw siya. At yun, medyo napaaga lang yung punto namin dito dahil dapat sana alas 6. So yun, medyo sabi nila 25 lang daw yung takbuhan, pero 35 naman kami. Kaya yun, andiyan tayo. Yun, so kompleto na kami. Nandito na din si Sir Don. Galing po siya ng San Juan, Ilocos Sur. At pa-ride out na kami. And kahit dito pa lang sa may mismong main road nila papasok ng Pinili, maganda na. Marami ng mga halaman, saka yan naman, napakaganda. Saka ito, naka road bike pa kaming 4 dahil yung kalsada naman dito sementado na, saka may mga asfalto, kaya okay na okay ang road bike. Okay, so sentro na kami ng bayan ng Pinili. Konting diretso pa, may aakyatin kaming mga bundok. So yan yung ruta namin ngayong araw na to, talaga yung mga ahon. Okay, umpisa na ng ahon. So pupunta na kami sa Liliputin Plant. So yun, nakatapaw na kami dito sa climb. Eto, lusong na, maganda yung lusong dito eh. Kaso yun lang, umulan kagabi, kaya medyo madulas yung mga part ng kalsada. Hirap. Wala kasi Sir Don. Hindi daw, hindi. Ay, technique ka engineer. Asa na kayo? Okay, tara, lusong na, lusong.
song ito. Aahon ulit kami. May isa pang ahon dito eh. Pero okay lang kahit may ahon. Tingnan nyo naman lugar. Napakaganda, napaka mapuno. Parang ano, kung tutusin parang nasa ibang bansa na eh. Tapos wala pang gaanong sasakyan na dumaraan. Parang solong-solo namin ng kalsada. Malapit na kami dun sa may labasan. Ayun lang, medyo nagkaroon kami ng isang aberya. Si Sir Don, yung kasama natin na nakabelong na road bike, naputol yung spokes niya sa harapan. So ayun, may gaywang na ngayon. Hopefully mamaya pagdating namin ng city ng Batak, merong bike shop doon, mapalitan yung spokes na putol para pwede pa rin yung i-ride hanggang sa makauwi sila. Makauwi siya sa kanila. Ayun, makauwi si Sir doon sa San Juan. Ayun, naalala ko tuloy nung nag-epic ride kami papaakyat ng Baguio. Yung one shot Baguio namin, pagdating pa lang ng San Juan, La Union, galing kami ng Lawag. At aakyat kasi kami ng Nagilian. San Juan pa lang naputulan din ako ng spokes sa may likuran. Kaya wala, gumigewang na rin yung gulong ko nun. Hindi pa kami nakakaahon. At sa sobrang aga namin, walang bike shop na bukas. Kaya ayun, pilitan akong iahon yung road bike kahit hindi pantay yung ikot ng gulong ko. Isa pang frustrating masyado yun kasi hindi pa nga nag-uumpisa yung ahon at hindi pa na rarating yung destination eh. May malalang aberya na. So actually nung tinuloy ko pa rin yung ahon papakit ng Baguio noon, kaya naputulan ulit ako ng spoke. So dalawang spokes yung naputol, siguro dahil sa sobrang hila ng kabilang side eh hindi napantay yung tension, kaya ayun, naputulan ulit ako. Pero mabuti na lang ahon yung papunta na ng Baguio, kaya going slow lang kami and awa ng Diyos niahon din naman namin. Grabe, napakaganda talaga ng lugar na to. Isa sa pinaka favorite na route ako sa road bike kasi simentado lahat ng kalsada. Yun lang, may mga naon-naon pero grabe, napakaganda ng tanawin. Ito talaga yung pantanggal stress eh. So taon na ng van na. Daan na kami sa bakery para mag merienda. Then mamaya aahon na kami. Then diretso ng bike shop para maghanap ng spokes. Dito yata wala eh. So totoo lang, triple blood na si Sir Don. Unang disgrasya niya yung ano eh, yung sapatos niya, yung rubber sa sapatos natanggal. Sumunod yung sa bike computer niya, ayan, nakalitaw pa yung plastic, putol din, kaya wala na siyang bike computer. Tapos ito yung pangatlo, yan, spokes bali, kaya may gewang na yung gulong. Pero okay lang yan. Part of the game. Wala na yung isang kasama namin. Kaya umaahon na kami. Van na Batak Road. Ito ahon to eh. Dalawang ahon hanggang sa makarating ng City of Batak.
Wala na taga si Sir AJ. Naglaho na. Unang tapaw dito sa barangay ng Banna, itong barangay Barbarangay. Grabe, lusong naman muna. Okay, so second climb done. Ito na, palusong na tayo papunta ng City of Batak. Okay, touchdown sa city na kami ng Batak. Ito na yung pinaka-sensor nila. Siguro dadaan daw kami ng GMA bike shop para magtanong ng spokes. Hopefully meron sila na pang 50mm. Isa lang naman yung kailangan eh. Aha. Yun lang, sarado. Gusto nyo kumain, sir? Saan po? So, naayos na rin yung spokes ni Sir Don. Mabuti na namin kumasya. So yun, uwi na kami. Hanggang dito lang naman yung usapan namin. Ako babalik na ako ng Luwag. So sila, sisiuwian na rin. Si Sir AJ sa Corimao, si Sir Don balik ng San Juan. Sir, dito na po ako. Opo. Next week po. Yun. Tara. Let's go. Meron pa akong 15 km na ipipidal hanggang sa makarating tayo ng Lawag. Yung blessing in disguise na rin siguro naputulan ng spokes
si Sir Don kasi pucha baka malaspag kami sa ahon. Kasi mabilis yung marangkada niya eh. Kaya siyempre baka may dahilan talaga at naputol yung spokes niya. Ngayon sa mga lusong hindi siya mabilis, so paano kung hindi naputol, baka mamaya may ibang mangyari sa kanya. So ayun, blessing in disguise pa rin yung nangyari sa kanya. And ayun na nga, dito na rin siguro natin tapusin yung video natin ngayong araw na to. Kaya nga, medyo boring na yung papauwi ko kasi highway na lang din to. So yun, salamat sa pagsama sa aming ride ngayong araw na to. And kita-kits lang sa susunod. Subscribe